Magandang araw mga bata! Welcome sa pangalawang linggo ng ating aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 2, Quarter 1, Week 2. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay paglalarawan ng sariling komunidad. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, paniniwala, at iba pa. Noong unang linggo ng ating aralin ay pinag-aralan natin ang patungkol sa konsepto ng komunidad. Ang komunidad ay isang lugar kung saan sama-samang naninirahan at nag-uugnayan ang mga tao. Sa araling ito ay pag-aaralan naman natin ang paglalarawan ng sariling komunidad. Papaano ba mailalarawan ang iyong sariling komunidad? May mga batayang impormasyon upang mailarawan ang sariling komunidad. Una, alamin mo ang pangalan ng iyong komunidad. Mahalaga na alam mo ang pangalan ng iyong komunidad upang madali kang maihatid ng driver ng sasakyan sa iyong lugar. Madalas din na tinatanong sa paaralan ang iyong tirahan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakatira sa Cavite, ay dapat alam mo ang pangalan ng bayan mo, barangay at ang pangalan ng iyong tinitirahan. Halimbawa, ako ay nakatira sa Felizana Village, Barangay Pasong Buwaya 2, Imus, Cavite. Pangalawa, alamin mo ang lokasyon ng iyong komunidad. Ang lokasyon ay ang kinalalagyan o kinaroroonan ng komunidad. Mahalaga rin na alam mo ang lokasyon ng iyong komunidad. Ibig sabihin ay kung saan malapit na bayan ang iyong komunidad. Maaaring ang lokasyon ng iyong komunidad ay malapit sa ilog, sa dagat, sa bundok o sa bukid, na maaari mong maging batayan sa paglalarawan ng iyong komunidad. Pangatlo, alamin mo ang namumuno sa iyong komunidad. Ang isang komunidad ay may isang leader o namumuno. Mahalaga rin na alam mo ang pangalan ng namumuno sa iyong lugar o komunidad. Isa rin ito sa batayang impormasyon upang makilala ang iyong komunidad o ang iyong kinaroroonan. Ang isang barangay ay pinamumunuan ng kapitan o barangay chairman kung saang barangay ka nakatira. Mayor o alkalde naman ang namumuno sa bayan o lungsod kung saang bayan ka nakatira. Pang-apat, alamin mo ang populasyon sa iyong komunidad. Ang populasyon ay ang grupo ng mga tao o mamamayan. Sila ang bumubuo ng komunidad at ikaw ay kabilang sa populasyon ng iyong komunidad. Ang bilang ng populasyon ay maaaring malaman sa pamahalaang bayan o barangay ng iyong komunidad. Maaari mong malaman ang bilang ng mga lalaki at bilang ng mga babae. Ganon din ang bilang ng mga bata at matanda sa iyong komunidad. Isa ito sa batayang impormasyon sa paglalarawan ng sariling komunidad. Panglima, alamin mo ang wika ng iyong komunidad. Bawat komunidad ay may sariling wika na ginagamit. Kagaya sa bahagi ng Visayas ay Bisaya ang kanilang wika. Sa Luzon naman ay Tagalog ang ginagamit na wika. May ilang komunidad sa Luzon na may sariling wika. Katulad sa Bicol ay Bicolano ang kanilang wika. Sa Ilocos ay Ilocano ang kanilang wika. Ang Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at iba pang lalawigan ay wikang Tagalog ang ginagamit. Pang-anim, alamin mo ang kaugalian ng iyong komunidad. Ang kaugalian ay mga bagay na ginagawa ng mga tao sa isang komunidad kaugnay sa kultura, pananamit, pagdiriwang, sining at paraan ng pamumuhay. Ito ay isang tradisyon na paulit-ulit na ginagawa sa isang komunidad. Mahalaga na alam mo rin ang kaugalian ng iyong komunidad.
Maaring ang isang komunidad ay may kaugalian ng pagdiriwang ng fiesta. May mga komunidad din na nagdaraos ng sagala na kung saan ay pipiliin ang mga nagagandahang kadalagahan para maging isang Reyna Elena. Pang-7, alamin mo ang paniniwala sa iyong komunidad. Ang isang komunidad ay mayroon ring paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay minanapan natin sa ating mga ninuno. Mahalaga na alam mo rin ang paniniwala ng iyong komunidad upang hindi ka magkamali o mapagalitan ng mga matatanda na may mga paniniwala. Ngayong alam mo na ang batayang impormasyon sa pagpapakilala ng sariling komunidad, ay oras na para sa inyong pagsasanay. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag ng tama o mali. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Mga bata, handa na ba kayo? Una, alamin ang pangalan ng sariling komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pangalawa, ang lokasyon ay ang kaugalian ng komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pangatlo, mahalaga na alam mo ang kinaroroonan ng iyong komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pang-apat, hindi na mahalaga na kilalanin ang sariling komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pang-5, ang isang komunidad ay mayroong paniniwala na dapat sundin. Ito ba ay tama o mali? Pang-6, ang kaugalian ay bagay na ginagawa ng mga tao sa isang komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pang-7, ang bawat komunidad sa Pilipinas ay may iisa lamang na wikang ginagamit. Ito ba ay tama o mali? Pang-8, ang populasyon ay ang bilang ng mga tao o mamamayan sa isang komunidad. Ito ba ay tama o mali? Pang-9, ang isang komunidad ay walang namumunong leader. Ito ba ay tama o mali? Pang-10, ang lokasyon ay ang kinalalagyan o kinaroroonan ng isang komunidad. Ito ba ay tama o mali? Ngayon naman ay sasabihin ko sa inyo ang tamang sagot. I-check nyo kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay tama. Ang sagot naman sa pangalawang bilang ay mali. Ang sagot naman sa pangatlong bilang ay tama. Ang sagot naman sa pang-apat na bilang ay mali. Ang sagot sa panglimang bilang ay tama. Ang sagot sa pang-anim na bilang ay tama. Ang sagot sa pang-7 bilang ay mali. Ang sagot naman sa pang-8 bilang ay tama. Ang sagot sa pang-9 na bilang ay mali. At ang sagot sa pang-10 bilang ay tama. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Kung gayon, kayo ay magaling! Tandaan, may mga batayang impormasyon upang mailarawan ang sariling komunidad. Una, alamin mo ang pangalan ng iyong komunidad. Pangalawa, alamin mo ang lokasyon ng iyong komunidad. Pangatlo, alamin mo ang namumuno sa iyong komunidad. Pang-apat, alamin mo ang populasyon sa iyong komunidad. Pang-5, alamin mo ang wika ng iyong komunidad. Pang-6, alamin mo ang kaugalian ng iyong komunidad. At pang-7, alamin mo ang paniniwala sa iyong komunidad. O, yan mga bata! May natutunan ba kayo sa araling ito? Magaling!
Muli, ang ating tinalakay sa araling ito ay paglalarawan ng sariling komunidad. Mga bata, sana ay naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!